Hello mga kabesh! Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kabesh, talagang nakakalungkot dahil nga ang saklap ng sinapit ng mag-ina. Ito po guys, mag-ina pinatay po ng sariling kapatid. So it was too sudden dahil ito pong pumatay nakakatandang kapatid po nung nanay nung pinaslang. So bali, planado na po yung lahat mga kabesh. Planado na nung kapatid niyang nakakatanda na nasa Pilipinas na talagang nung December ba talaga daw planadong patayin itong kapatid niyang nakakabata. And of course, yun na nga po at umuwi po sila noong February at dumiretso po sila sa Tayabas, Quezon Province sa bahay ng kanyang kapatid na kanyang ate na si Ligaya. Ang sarap ng pangalan, saya no, Ligaya. At of course, ang biktima po, ang pangalan po ng biktima ay si Ate Lori, 54 years old, isa pong Pilipina na may anak na half Japanese na si Mai, 26 years old. And it was too sudden dahil nga ito nga si Mai ay isang flight attendant at of course, sumaglit lang sila sa Pinas para bumili ng house and lot. And of course, ito nga palang si Madam Ligaya ay yun yung katiwala nila. Although may mga kapatid siya na iba, and of course, yung naghahanap nga sa kanila nung hindi pa sila nakita dahil nga yun yung katiwala. Ang hirap talaga, besh, no? Pagdating sa pera, besh, no? Nakaka-antig ng puso, ang sakit kasi, di ba, dapat ikaw na isang kapatid, ikaw dapat yung parang kasangga. At of course, ikaw yung Wonder Woman ng ate. Of course, ikaw ate, ikaw nakakatanda kahit na matanda man or nakakatandang kapatid or nakakabatang kapatid. Basta, pagdating sa pamilya, lalo na't kapatid mo, di ba? Hindi mo uurungan yung mananakit, di ba? Nung bata pa kayo, ikaw yung talagang kasangga kasi ate ka. Pero ikaw pala yung dahilan para mawala yung kapatid mo. And it was too sudden dahil nga may dala-dala pala itong mag-ina na 5 million dahil bibili sila ng lupa at house and lot. And of course, talagang katiwala nila yung kanyang kapatid na si Madam Ligaya sa lahat ng transaksyon sa Pinas. And yun na nakakalungkot lang dahil napakarahas ng ginawa ng kanyang mga pinsan kasi apat sila, or hindi pa natin confirm talaga kung ilan ba talaga, pero 4 confirmado na kasama sa pagpaslang ang kanyang kapatid na si Ligaya, nakakatandang kapatid. And of course, ang kanyang asawa na ang pangalan Charlie, kung hindi ako nagkakamali. And of course, yung dalawang pinsan nila ang pumaslang sa mag-ina. Hindi talaga nakakatuwa itong balitang ito, guys. Nakakasad kasi hindi lang siya sinakal, hindi lang sinaksak, at talagang pinukpok pa talaga para talaga mapatay nila ng sureball talaga. And of course, ang kapal ng mukha kung yung kapatid niya, kung ang kapal talaga ng mukha dahil nga pumunta pa talaga sa presinto para maghanap daw kay nawawala daw kasi daw nag-away daw itong mag-ina at umalis sa Quezon Province. And of course, yun yung Bayabas, Quezon Province kung hindi ako nagkakamali. At yun yung inaano nila na kaya sila nag-ano sa pulis para sila, parang matago yung talagang karudumal na pagpaslang sa kanyang kapatid. And of course, yung buti na lang din po, mayroon po silang nakakatandang kapatid din, at of course yung pamangkin, at pumunta nga sa tulpo. It was too sudden, guys, dahil nga yung pamangkin niya inanawagan pa na, ate, magparamdam kayo, ate, kung yung Mai, Ate Lori, kung magparamdam ko, kung saan na kayo, umiiyak pa yung kapatid niya, which is ng time na yun pala, nakabaon na sa lupa yung kapatid at yung auntie niya. So, di pa nakakalungkot. And of course, ang nangyari pa, guys, yung mga malita na dala-dala nila ay tinapon sa kabilang barangay, sa creek, at nakita nga, natagpuan nga yung mga gamit na nandoon pa lutang-lutang sa ilog, sa creek. And na sinurrender sa barangay nila or sa pulisan para maging ebidensya. And of course, ang pagkatapos nila mag-report nung si Ate Ligaya, yung
which is Charlie nga. Si Charlie umuwi ng bahay at hinabilin niya, parang nagpaalam na sa anyang anak na, patuloy mo yung pag-aaral, ganun bla bla and so on. So, nawala, bigla naglaho, parang bula. And of course, si Madam Ligaya, nagpapagaling dahil nga gusto daw magpakamatay at pumunta nga daw sa Bicol, umuwi daw sa kanila, which is talagang doon pa lang sa kwento, parang kinakabahan ako guys kasi nakakatakot, di ba, yung kwento, doon pa lang sa kwento guys, talagang makikita mo talaga na parang money dahil lang sa pera nagkakaganyan yung magkakapatid. And of course, di ba, kapatid mo patayin mo, parang nakakatakot na ngayon, nakakatakot na talaga. And of course, di ba, siyempre nabalita na naman tayo sa Japan, and of course hindi pa nga tayo natatapos yung balita na pinatay na mag-asawa at binaon nga doon sa kusina. Ito na naman, Japanese na naman. Of course, may concern po yung Japanese government kasi citizen nila yun, and of course Japanese blood yun, and of course citizen yun, and of course nagtatrabaho pala yung si Mai, 26 years old, yung anak ng ating kababayan sa Japanese airline, which is yung sumaglit nga lang daw sila sa Pinas para lang i-fix yung mga dapat i-fix na bibilhin nilang house and lot. And of course, talagang planado na ng kapatid niya ang pagdating nila, ang hapde, ang sakit talaga guys kasi 'di ba, talagang planado talaga ang lahat noong December pa. And of course, 'di ba, pagdating talaga sa pera sa mga transaction, talagang ito lang talaga yung advice ko mga kabesh, na dapat kung ikaw talaga yung magka-handle sa pagdating sa pera. Oo, hindi ko naman generalize yung magkapatid, pero 'di ba, bihira lang na talagang nagawa ng isang kapatid na patayin ang kanyang sariling kapatid. And of course, 'di ba, hindi ka ba nahihirapan makikita yung kapatid mo na pinapatay ng asawa mo, 'di ba? Parang sarili mo na rin yung pinatay mo kasi nga syempre laman loob mo yun, yung kumbaga blood is thicker, 'di ba, than 'di ba, nakaka-shock yung balitang iyon. Hindi pa nga tayo nakakatapos doon sa karumal-dumal na nangyari din sa mag-asawang Japanese na pinatay ng isang kapwa nating kababayan. Tapos ito na naman, balitang-balita na naman sa Japan, which is talagang nakakasad kasi lahat nagre-reflect yan po sa atin yung mga pangyayaring ganyan. And of course, yun natagpuan sa likod bahay nung si Madam Ligaya. Kasi nagtaka yung mga police guys, mga kabesh, kasi bakit yung luti na yun talagang malinis, kumbaga parang malambot. Yung pala, yung nakausli yung paa or basta something tuhod, yun na nakita nila nandoon pala yung mag-ina at patay na, wala ng buhay. And of course, di ba, bago pala nangyari yun mga kabesh, talagang nagre-reply pa sa pamangkin niyang lalaki na alam nilang hindi na ito si Madam Lori yung pinaslang. And of course, di ba, mag-ina mag-away, pati naman kaagad yan, di ba, bigla na lang silang naglaho na parang bulaan. And of course, nakakapagtaka dahil nga itong si Madam Ligaya biglang pumunta sa kanilang probinsya, umuwi at at least nandoon siya sa hospital at sana masigurado na hindi siya makatakas at sana yung asawa niya sana makonsensya ka at talagang isurrender mo na yung sarili mo kasi yun nga sabi nung pamangkin na lalaki na lumiliit na ang mundo ninyo, para ma-justice, diba? Justice ba yung pagkamatay nung kanyang auntie. And of course, yun yung mapapayo ko talaga sa bilang isang OFW na kung may pera ka, huwag mo ipagkatiwala sa iba. Secure mo yung sarili mo, mag-save ka. At of course, pera kasi talagang napakaano na issue yan. Talagang, di ba, madidemonyo talaga yung mga iba. Hindi ko naman nila lahat. Pero sana magbigay aral to sa ating bilang isang OFW na pagdating sa pera talagang ang laki ng, kumbaga, maaari mangyari, di ba? Yung mga hindi dapat na nangyayari. And of course, di ba, katiwala naman daw pala, sabi nung kapatid niya at pamangkin niya, nakatiwala nila si Madam Ligaya. And of course, pinagkakatiwalaan ni Madam Lori, and of course, nung anak niya si Mai, pagdating sa mga transaction sa Pinas, which is,
'di ba, para sa kanila nahihirapan sila kasi nasa Japan sila. So ito yung sakdalan nila, which is yun din yung dahilan ng pagkamatay nila. So sana mabigyan ng justice, and of course I salute to Rafi Tulfo for helping those family who really need help, that to have a justice para sa mag-ina. And of course talagang nakakaawa talaga yung nangyari sa kanila. Imagine mo, pinalo ka na, sinaksak ka na, sinakal ka pa, o diba? Tapos minaong ka pa talaga sa likod bahay lang, o diba? Ang saklap. And of course, hindi natin alam ang kabuuan ng kwento, guys. Hindi natin alam kung ano yung pinag-aawayan nila at anong dulot, bakit nangyari yung mga bagay na yan. Kasi hindi po, kumbaga, napaka-rare nang nangyari, at yun na nga mga kabi, at under investigation pa rin, at pinaghahanap nga po yung tatlo. And of course, si Madam Ligaya ay nandun pa rin sa hospital. So, madali na lang yun. And of course, sana bantayan nilang maigi para hindi makaalis. Siguro naman, talagang natauhan na untog na siya, guys. Kasi nga, di ba, may balak siyang magpakamatay. So, which is, di ba, ang saklap ng ginawa mo, ate. Talagang pinagkakatiwalaan ka na, ikaw na nga yung tulay para sa mga transaksyon ni Ate Lori, pero ikaw pa ang dahilan, 'di ba? Kapatid ka pa, 'di ba? Hindi ka magtaka ka na lang kung hindi kapatid yung pumatay, pero sarili mong dugo pinatay mo. And of course, yung asawa mo pa talaga ang sinama mo para sa krimen na ito. And of course, talagang una pa lang, guys, mga kabish, una pa lang talagang magdududa ka na dahil sa kwento nga ng itong pamangkin. And of course, yung nakakatandang ate po nila din na talagang nagpunta kay Rafi Tulfo, yun yung talagang totoong kapatid, guys. Yung talagang nakakatandang kapatid natin Lori na talagang umiyak nga siya na talagang magpaparamdam na kayo, magpakita na kayo, which is paano magpaparamdam, di ba, nakabaon na doon sa likod bahay ng kanyang kapatid na si Ligaya. And of course, di ba, kawawa din yung mga anak nun. Hindi natin alam kung ano po yung dahilan ng pag-aaway nila at hindi natin alam kung anong dulo, pero marami nagsasabi dahil sa pera. Talaga nga naman, pera nga naman talaga pagdating sa walang kapatid, walang sinasanto. And of course, di ba, ang sakit nung nangyari din po sa isang half Japanese. Dahil nga, di ba, sinaksak, sinakal, sabay binaon sa lupa, di ba? Nakakaawa. Hindi mo ma-realize kung paano sila pinatay. And of course, para sa ina na nakikitang pinapatay yung anak, di ba? Parang sa kanya, parang tanggap bilang ina, kasi parang ikaw yung salo sa mga ng anak mo, yung sakit ng anak mo, yung nararamdaman ng anak mo, pero nakikita mong pinapatay. Napakasakit noon, mga kabesh. And of course, magbilang aral din to sa atin bilang isang OFW na hindi porket kapatid, hindi ko generalize, guys, hindi ko naman ganoon. Para sa akin kasi, di ba, kailangan pagdating sa pera, guys, maging wise. Kailangan, di ba, nakakatakot na yung mundo sa ngayon. And of course, talagang saludo ako ka Rafi Tulfo sa tulong na pinaabot niya sa yung pamangkin, kasi nga talagang yung pamangkin din talagang napakatapang dahil nga may nag-aano sa kanya na kumbaga tinitreat na, may nagtitreat sa kanya ng patay na talagang yung buhay nila, pero nandiyan sila Rafi Tulfo, tinulungan sila na mag-ina at talagang hindi sila natakot at pinaglaban nila ng justice ng kanyang Ate Lori. And of course, di ba, nakakalong sumaglit ka lang, di ba? Tapos ganun pa nangyari sa iyo. And of course, di ba, naman to sa image natin dahil nga yun, inulit ko na naman dahil nga hindi pa tapos yung kaso nung pagpatay sa mag-asawa na matanda, na mag-asawang Japanese na binaon sa kitchen, sa kusina. Ito na naman isang half Japanese na naman, yung Pinas lang. So, yun lang, para sa akin, huwag magtiwala agad-agad, di ba? Kahit kapatid pala no, di ba, nakakatakot. So, yun lang mga kabeshi ko, update tayo sa mga kaganapan. And of course, talagang
nakakatakot, di ba? So, yun lang. So, please sa mga hindi pa naka-follow, subscribe. Salamat, maraming salamat. And of course, bilang isang OFW, ito lang talaga yung mapapayo ko na dapat maging aware ka sa paligid mo. And of course, hindi walang makakatulong sa'yo, lalong-lalo na nasa malayo ka sa pamilya mo, kung hindi sarili mo. And of course, maglaan ka ng panahon, maglaan ka ng effort na maging connected pa rin sa mga pamilya mahal mo sa buhay sa Pinas. And of course, tiwala sa sarili, trust. Kung may partner ka, long distance relationship, talagang hindi talaga mawawala yung trust and respect. Yun lang, just love, love, love. Thank you.